Ang ina at mga kapatid ni Jesus. No? So bahagi ho, no? Tayong mga Pilipino, tawagin natin ay mga Asyano. No? Kahit na po yung mga Arabo. No? So, pag sinabi natin Arab, ang iisip kagad natin mga Muslim. No? Hindi, no? Kapag sinabi mong Asian stock, Vietnamese, Chinese, Filipino, Indonesian, Asian stock yan. Pag sinabi mong Arab stock, Palestinian, Hudyo. No? Ang mga Hudyo, yan ay Arab stock yan. No? Kailang sabi nga ho natin, ay magkaiba nga lamang ng kaisipan. Parang, sabi nga natin ay kasama sila sa isang stock pero napakalayo. No, sa genealogy, ay pwedeng masabi natin na marami ang pagkakapareho. No? Kaya sabi nga rito sa Ebanghelyo na ating ipinahayag nga rin. Kasi yung pangalawang level ng pamilya, yung hindi lamang nababase sa dugo, at sa nababase sa ipinahayag ni Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa aking salita, ang siya kong ina at mga kapatid. So, physical level sa dugo, yung pangalawang level, spiritual level, ay yung nakikinig. Pwede rin moral, pwede rin cultural, kasi may isang pamantayan ng pagkilos, yung mga nakikinig at yung mga tumutupad ng aking salita. Kaya siguro tanong din natin, kanino kayo nakikinig? Sino yung pinakikinggan nyo? Kuminsan may mga Katoliko na nagtatanong, pwede ba makinig kami sa ibang sekta? Sabi ko, makinig muna tayo sa ating mismong pananampalataya. Marami naman diyang pwedeng yung pakinggan, na pwedeng magdagdag ng inyong kaalaman. Kasi akala natin lahat, alam na natin. Hindi. Marami tayong pwedeng pakinggan. Katulad halimbawa ni Bishop Ambu David, yung dati nating tagapamahalang obispo, si Bishop Milo, yung ating kasalukuyang obispo, meron tayong tawag ngayon, yung Ermitanius, hindi yung ermitanyo, pero ginawang news ang pinakahuli, yun ay sa Facebook page ng diocese. Yun nga lamang ay every Sunday, sabi ko nga ay mas maganda sana kung yun ay ipinapahayag before Sunday, para sana man lang sa mga pari, kailang siguro baka pag before Sunday, baka naman pare-pareho na yung homily. Pero yun, ilan sa mga bagay na kung saan ay kinakailangan nating pakinggan, na magpapalalim ng ating pananampalataya. Kasi yun yung isa sa mga pamantayan ng pagkilos, na ipinamamanik sa atin ang Poong Mikapal. Kasi yun ang sinatawag natin na kapamilya. Kaya kumisan sa ating pagkilos, sinasabi ng mga matatanda sa mga bata, hindi ka kasi nakikinig. Hindi ka kasi nakikinig. Well, two way yan. Yung nagpapahayag at saka yung nakikinig. Kaya napakahalaga rin yung pagtuturo, yung kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Bahagi rin na kung saan ay makita natin pagkakataon. Pagkakataon din na kung saan ay makita natin na tumutugon tayo sa panawagan ni Jesus. Pero yun ay ipinamanik ni Jesus. At yun ang alin? Yun ang
tugon sa tinatawag nating pamilya ng Diyos. No? Yun yung pamilya ng Diyos. Yun ang aking kapatid at ina. Yung mga nakikinig at tumutupad ng aking salita. Kaya napakahalaga ho, no? Napakahalaga ho yung patuloy nating pakikinig sa biyaya na ipinapamanik sa atin ng Poong Mikawat. Ngayon din nga pala ay kabistahan ni Padre Pio, no, na nabahagi ho natin. At yung patuloy din nating paanyaya na nawa ay tayo rin ay gabayan, no, sa mga halimbawa na ipinakita ni Padre Pio, no, lalong-lalo na yung kapagpapahalaga sa mga sakramento, no? Napakahalaga ho yung mga sakramento sa buhay ni Padre Pio, no? At pagkakataon na kung saan ay pinamanig niya rin na tayo ay tunay na magabayan sa pagtugon natin sa panawagan ng Poong Mikapal, no? So, yun una, no? Nakita natin, tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos, no? Na nawa ay huwag nating kalimutan, no? Una, gawa ng binyag, no? Gawa ng tayong bahagi mga binyag at tayo naging mga anak ng Diyos, gawa ng binyag, no? Pangalawa, masabi natin gawa ng tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ho yung patuloy na pagninilay ng salita ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan, no? Sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Poong Mikapal, no? Yung patuloy rin natin paanyaya, sabi ko nga sa mga Katoliko, magsimba kayo every Sunday kasi maintenance natin yun eh. Anong may dadagdag natin sa ating kaalaman, no? Kung wala tayo every Sunday, walang naidadagdag sa ating pagkilala at pagtutugon kung ano baga ang uri ng ating Diyos at ng kanyang pananampalataya kasi may pinapahayag si Jesus. At yung pangatlo ay yung tinatawag natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakikinig at sumusunod. Sino yung ating sinusunod? At makita natin, alam naman natin, sample na lamang dyan, kasi gawa nung rally noong linggo, sa panawagan na no to corruption, no to corruption, kailan may nabalitaan tayo, may mga nakulong, 200 plus, kasi ito ay mga kalimitan ni mga kabataan, mayroon pang minor de edad, kasi bakit? Ay, iba na yung kanilang ipinapahayag, hindi na yung tungkol sa corruption. Bakit? Kasi nanira sila ng mga public na mga gamit. Lahat ng publikong gamit kapag sinira mo yan, ay yan po ay may kaakibat na batas. Bahagi mo yun, destruction of public property. Yan po ay criminal offense. Private property. Ganun din. At pagnanakaw. Kaya sabi nung una na huwag kang magnanakaw. Pero itong mga grupo na ito, sila yung mga nagnanakaw. Kaya anong sabi ni Mayor Isko, ay kasi yung ibang mga magulang ay nakikiusap. Kailangan sabi nga ay pasensyahan tayo kasi bakit? Ito yung mga pinakinggan ninyo Ito yung mga pinakinggan ninyo. Bagaman may mga nagsasabi na ito yung mga binayaran. Pero yun ang mga pinakinggan. Bahagi yun, na huwag natin kalimutan. Sino yung ating pinakikinggan? Si Jesus ba yung ating pinakikinggan? Kasi kung talagang si Jesus yung ating pinakikinggan,
ay ililigtas tayo, ano? Kasi yun ang nais na ipahiwatig sa atin ng Poong May Kapal, ano? Na makamit natin yung kanyang kaligayahang walang katapusan, ang buhay na walang hanggan, at kahit na yung pagkahat natin sa daigdig na ito, ang pang-araw-araw nating pagkilos, ginagabayan tayo ng Diyos, ano? Nawaya din, makita natin yung tamang landas para huwag tayo mapahamak, ano? Katulad din halimbawa na ipinakalimitan ni Padre Pio, ano? Sabi nga natin ni Ellen, bakit ang tao ngayon ay stressful, no? Puno ng stress, no? Bakit? Sabi nga kasi palaging maraming inaalala, no? Ano yung kulang? Ay pagtitiwala sa Diyos, no? Maniwala tayo sa Diyos. Ano sabi nga? Pray, no? Do not worry, no? Bahagi ho, no? At ilagay natin yung ating sarili sa harapan ng Poong May Kapal, no? Bahagi rin ho yun. Yung kaninang mga patay, sinabi ko rin dito nga din, ialay, ano? Ialay natin sa Diyos, ano? Yung ating mga alalahanin, yung ating mga problema, ano? Yung ating mga suliranin, yung mga paghihirap natin, ano? Hindi kasi natin inialay sa Diyos, kaya alin ay tayo ay alin. Well, problema yun, mabibigatan tayo, pero kapag palagi natin iniisip yan, ano, ay yun ang patutunguhan din natin, ano? Kaya nga, yung ating pananampalataya, tawag na natin ni alin, pamamaraan ng buhay, ano? Pamamaraan ng buhay, ano? Way of life, ano? Nais ng Diyos na makamit natin yung kaligtasan. Kaya, yun nawa, no? Yun nawa yung bigyan natin na higit na pagkakataon sa Jesus, no? Ang pakinggan natin bilang kabahagi ng alin. Sabi nga na, ng kapamilya ng Diyos, no? Pagkakataon na tawa ay hilingin natin. Pagkakataon din na huwag natin kalimutan, ano? Si Jesus may pamilya rin, si Maria, si Jose, ano? Bagamat sabi nga natin, ano, ay medyo yung si Jose, medyo wala siya ng later age, ano, kasi maaga siya namatay, ano. Pero makita natin na rin, yung halimbawa na ipinamanik ni Maria at ni San Jose. Well, kay San Jose nakita natin, nakikinig yan sa Diyos, ano, ang sinabi niya ng niyawin, ano, dalhin mo yung pamilya sa Egypt, no? Iuwi mo na sa Nazareth, no? Ay maliwanag na kung saan ay tinutupad naman ni San Jose, no? Lalo na si Maria, no? Na kung saan ay makita natin natin, yung kanyang pagkilos, isang pagkilos natin, talagang nakikinig at tumutugon, sumusunod, no? Sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya doon natin makita natin, talagang kapamilya tayo ng Diyos, no? Nakikinig tayo eh. At tunay na kumikilos at tumutugon tayo sa kanyang panawagan. At ito yung idulog natin, no? Idulog din natin na nawa ay sa halimbawa na ipinakita ni Padre Pio, ni San Jose, ng mahal na Birhen Maria, no? Ay makita natin at masabi natin na alin, ako ay sa iyo, Panginoon, nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban.